So, pakinggan muna natin yung si Bongo. Kasi alam natin si Bongo mga kaloys, ay ano yan ayaw ni Sara. Hindi nga in-endorse ni Sara noong 2025. Si Bato lang in-endorse niya. Kasi nga, hindi nga sila in good terms. You have to take note na umano din to si Bato umiyak, di ba? Na gusto niyang maging president noong 2022, tatakbo siya bilang presidente. Tapos, ang gusto niya ay si Sara pero wala, turn down. Nandun si Sara kay BBM. Di ba? So, nahati talaga ang grupo ng Duterte. Meron kay Bongo, meron kay Sara. Si Hanilet doon kay Bongo. Kaya ang mga DDS din ngayon nahati din. Meron ding pro Bongo na DDS, meron ding pro Sara. So, ang daming galit din kay Bongo ngayon dahil nga ngayon nagsalita. And you have to take note mga kaloy, si Bongo lang po ang hindi nakapunta sa dahig. Why? Right? Buo po ang aking suporta sa kanyang desisyon. No? Ang akin lang naman dito is balik na po sa normal pamumuhay bawat Pilipino. Yun lang po ang inaasam ko sa ngayon. Alam niyo naman po ang hangarin ko kung merong gobyernong tapat. So ito si Bongo mga kaloy, nagsasalita lang yan pero deep inside alam niya na hindi sila close. Naalala niyo yung sinabi ni Baste, di ba, about Bongo. Right? So sobrang linaw po talaga may hati dyan. So baka kinakabahan na rin si Bongo. Di ba, pag maging presidente si Sara. Pero syempre, kailangan niyang kasi utang na loob niya sa mga DDS ang kanyang boto mga kaloys. So ito rin mga kaloys, dito mo talaga makikita dahil katanungan nga natin sa tingin mo napaka-weak ni Sara sa laro ng politika or yung maglaro ng politika. Kung maalala niyo mga kaloys, noong 2019, ito po ang sabi ng kanyang tatay. Di ba? Sabi niya, my daughter is not running for president. So ayaw din ni Digong maging presidente ang kanyang anak kasi alam niya na may something. Di ba? Nung naging mayor itong si Sara, ay hindi lahat ng tauhan ni Digong ay nasama. So pinalitan lahat. Kaya wala nga si Bongo sa tabi ni Sara. Okay? Sabi niya, wala kang sakripisyo ka na lang dyan. So sacrifice daw siya. Okay? Tapos kakaliit ng sweldo. Maniwala ka. Tapos nagmura pa. Tapos ganun ang sakripisyo mo. Oh, come on. Ayaw nga yung buksan ng napakalit ang sweldo. Pero sabi niya, bakit hindi ba namin kaya ng 5 billion? Di ba doon sa hearing? Kasi may negosyo. Diyos ko po. Di ba? Paano nga nila na-afford ang 100 million pesos per month bayad sa lawyer sa ICC? Di ba? Kung ganun lang, umaasa sa sweldo niya sa politika. Right? So, sinong binubudol niya? Sabi niya, wala kang tulog gabi-gabi. Ay, baka masiraan talaga ng bait mga kaloys. So, even yung kanyang tatay, wala talagang kumpiyansa. Di ba naalala niyo mga kaloys, nung 2025 election, Nograles versus Duterte, di ba si Duterte ang tumakbo, hindi si Baste bilang mayor? Kasi alam niya na tagilid. Okay? Wala ang kanyang mga anak kung wala ang Duterte. Pero si Sara, wala talaga yung respeto sa kanyang tatay. Even nung time ng kanyang tatay, di ba nag-aaway kung sino yung house speaker? Kaya nga, nagkagalit si Sara at itong si Cayetano. Pero alam mo si Cayetano, balimbing yan. Di ba? Kaya nga, nasunod yung gusto ni Sara maging speaker. Di ba? Sobra tanela talaga. At siya talaga yung parang feeling na siya talaga yung pinakamagaling. Okay? Natatalunin talaga niya. Okay? Si BBM. Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. Let's make Philippines great again. Marcos pa rin.